Hello, si Kuya Nats pong muli. Ang paksa natin ngayon ay overcurrent protection sa Article 2.40. Madali lang ito. Ang kilala natin na overcurrent protection, yung circuit breaker. At ang overcurrent ay short circuit, overload at ground fault. Hindi ko na ipapaliwanag dito yan. Panoorin nyo na lang yung video ko, ang pamagat overcurrent. Ano ba mga ito? So yun, maganda yun. Extensive ang paliwanag ko dito sa mga overcurrent na ito. So, ang circuit breaker ay ginagamit nating overcurrent protection. Para saan? Ang main objective natin ay pangalagaan ang conductor. So, kung pupunta tayo sa Article 2.40, malamang ang ating section kung saan natin kukunin ang rule sa protection of conductors ay ito. Section 2.40.1.40 Protection of conductors. Conductors shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities specified in 3.10.2.6 unless permitted or requested in A through G. Merong mga kondisyon o may mga exception A through G. Ang sinasabi lang dito sa 3.10.2.6 ay ang conductor, hindi merong mga insulation type yan. Ang gamit natin ng conductor, hindi tayo pwedeng lumagpas sa capacity o sa ampacity ng bawat insulation type ng conductor. So, ito yung table na kailangan natin para maunawaan natin ang gamit natin sa mga conductor. So, ang sinasabi nga dito sa 3.10.2.6, ang bawat conductor type, ang bawat insulation type ng conductor, meron niyang temperature limitation at meron niyang capacity para kumarga ng kuryente. Hindi natin pwedeng palampasin ang capacity ng ating ampacities ng bawat type ng conductor sa paggamit natin para kumarga ng energy na ipoprovide natin sa mga load. Kailangan protection na natin yan. Ang ampacity table na to, hindi natin basta magagamit kung wala tayong instruction o rules. Paano gamitin ito? Kasi nga may tatlong column tayo. Iba-iba ang temperature rating, iba-iba ang insulation type. Ang rule para gamitin natin ang table na to, makikita natin sa section 1.10.1.15C, temperature limitations. Papaliwanag ko na lang kagad sa ampacity table natin. Pero kung gusto ninyong malalim na paliwanag, dalawa na ang nagawa kong video para ipaliwanag ang rules paano gamitin ang ating table. Ito yung dalawang yon, conductor ampacity table at temperature rating table use. Yan yung isa. Tapos yung isa, pinakatamang paraan mag-size ng conductor ayon sa PEC. Doon pinapaliwanag ko ng gusto paano gamitin itong table na to, itong ampacity table natin. So, ngayon, balik tayo dito sa ating section na to. Ang sinasabi nga, conductor shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities. So, ito ang ampacity ng ating mga conductor. So, pwede ba nating basta gamitin itong THHN at basta na lang gamitin yung 25 amperes na ampacity para sa conductor? Hindi ganun. Ayon sa ating rules dun sa ating temperature limitation, kapag ka ang conductor ay between 15 o 100, yung 100 amperes, ang gagamitin lang natin na ampacity ay dito sa column na to. So, mula sa number 14 hanggang sa gauge 1 AWG na conductor natin, dito lang tayo sa column na ito makakagamit ng ating
conductor ampacity para proteksyonan ang ating ampacities. Ito lang, from 15 amperes hanggang 100 amperes, dito lang tayo gagamit ng ating ampacities. Hindi tayo pwedeng gumamit dito, hindi rin tayo pwedeng gumamit dito unless sabihin sa atin ng rules from A through G. Yan. So mamaya babasahin natin yan. Ngayon, pag lumampas na ang ampacity ng 100, dito na tayo pipili ng ating ampacity sa 75 degree column na. Yan. Yan ang pinaka-general rule na sinasabi rito. Unless requested or permitted in A through G. So, babasahin na natin kung ano yung A through G para malaman natin kung paano ang gamit natin ng ating overcurrent protection. Pero, generally, we protect the conductor on their ampacities pagka 100 amperes or less, ito lang tayo sa 60 column lang tayo makakapili. At pagka more than 100 amperes, dito na tayo sa 75 column. Yan ang general rule kung paano mo poproteksyonan ang conductor sa kanyang ampacity. Yon. Yung A, yung protection of conductors natin sa A, of no consequence ito sa atin dahil bihira naman sa atin ang gagalaw nito material handling, magnet circuits, and fire pumps. So, permitted to have no overload protection. Yun lang sinasabi dito. Pwede nang walang overload protection itong mga ito. Kasi isipin nyo lang, nag-overload. Tapos nag-trip yung overload protection. No? Nasa gitna ka ng magnet. Tapos nawala yung magnet o fire pump. Nawala yung kuryente. Ayaw na sumirit ang tubig. Hindi pwede. Kaya yung practical common sense na walang overload protection. Ngayon, dun tayo sa B. Overcurrent device rated 800 amperes or less. The next higher standard overcurrent device rating, yun daw mas mataas kaysa sa ampacity ng ating conductors na poproteksyonan natin, shall be permitted provided itong mga kondisyon nito ay masusunod. Yung number one condition kung kailan pwede tayong magtaas ng ating overcurrent protective device para sa ampacity ng ating mga conductor ay ganito. Conductors being protected is not part of branch circuit supplying more than one cord and plug portable loads. So, kung meron tayong convenience outlet na sobra sa isa, hindi siya SPO. So, pwede tayong mag-plug doon ng dalawa o higit pa na portable na cord and plug load. Hindi natin pwedeng taasan yung ating branch circuit overcurrent device. Kung ang ginamit natin, number 14, 15 amperes, hindi tayo pwedeng gumamit ng overcurrent protective device na 20 at dito di tayo pwedeng gumamit ng 30 kung multi-outlet o multi-receptacle outlet ang ating branch circuit dahil mapaplagan natin yan ng cord and plug portable load na sobra sa dalawa Tapos ano pa? Ang ampacity ng conductor does not correspond with a standard ampere rating of circuit breaker. Halimbawa, ito, 55. Kung walang 55 na standard rated na overcurrent device, halimbawa, ito, tingnan natin kung tayo makakadali. Okay? So, 30 meron. 40 meron. 55 wala. So, pwede na tayong gumamit ng 60 ayon dito sa item number 2. Dahil wala tayong standard size sa 55. Sa 70 meron, so okay lang. Sa 85 wala. So, pwede na naman tayong gumamit dito ng 90. Ano pa? Next higher standard rating selected does not exceed 800 amperes. Hindi ko na nasulat dito baba. Ang taba na nun, nung 800 amperes na ampacity. Tapos dito tayo pipili sa 75. Basta less than 800 amperes, pwede yun na next higher standard rating ng overcurrent device ang ating gamitin. Kung walang standard na size tayo, makikita ito,
tulad nito, na magko-correspond dun sa ampacity ng ating conductor. Letter C na tayo. Overcurrent device rated 800 amperes. Pataas. So, the ampacity of the conductor it protects shall be equal to or greater than the rating of the overcurrent device. So, kung ang ating circuit breaker o yung OCD natin ay 800 amperes or more, yung ating conductor ampacity dapat mas mataas na kesa sa ating OCPD rating. Halimbawa, 900 amperes yung ating overcurrent device, pwede na yang mag-protect sa 1,000 amperes na conductor ampacity. Yun ang ibig sabihin yan. O letter D na tayo. Letter D, small conductor rule. Meron din akong video niyan. Maganda rin. Maganda, panoorin ninyo. So, ito lang ang pwedeng mangyari sa sinasabi sa letter D. Pagka ang ating conductor, number 14, 15 amperes lang yan. Pagka number 12, 20 amperes lang ang protective device niyan. At saka pag number 10 ay WG, 30 amperes lang. So, ito, swak na swak, tamang-tama. Di natin pwedeng lagyan ito, 14, 12, at saka 10. Hindi natin pwedeng lagyan yan ng protective device na mas mataas kaysa sa ampacity dito sa 60-degree column. So, kahit gumamit tayo ng THW, THHN, dito pa rin tayo magbabase ng ating ampacity at saka ng ating protective device. Ngayon, pagdating dun sa E tsaka F, top conductor at saka secondary ng transformer, hindi ko nagagalawin yon. Medyo bihira sa atin ng gagalaw nun. Yung sinasabi lang naman sa top conductor, bumili tayo ng fixture, ng ilaw, merong manipis na wire yun, pwede na natin gamitin yung top conductor yon. Mas maliit kesa sa number 14, number 18 yung wire nun, pwede na yung top conductor na yung considered. So, allowed. So, G, etong pinaka maganda. Itong sinasabi sa G, specific conductor application, paano natin lalagyan niya ng overcurrent protective device o ng circuit breaker? O una sa listahan, air conditioning and refrigeration equipment, circuit conductor. Saang article lang daw tayo pupunta? Article 4.40. 4.40.3 para sa short circuit protection at saka 4.40.6 para sa overload protection. Okay? Para sa motor, yung mahalaga sa atin dahil madalas yan ang trabaho natin mga electrician, motor and motor control circuit conductor. Saan tayo pupunta? 4.30. Diyan lang tayo pupunta. So, hindi natin paghahaluin yung 4.40 at saka 4.30. Gaya nung sinasabi ng karamihan, pwede raw yun. Yan liwanag specific conductor application. Hinati na, dinibay-dibay na ng PEC. So, kung pinipilit nyo pa rin na pwedeng gamitin yung motor table para sa air conditioner, nasa inyo na yun. Kaya lang, pinapakita ko sa inyo kung ano mismo yung nakasulat sa Philippine Electrical Codebook na pinagbasihan, National Electrical Codebook na 100 years mahigit na nag-e-exist. Puro eksperto rin ang gumawa, puro PhD ng electrical engineering. Okay? Yung iba, fire alarm, yung iba naman, electric welder circuit, ayan. Yan yung kanilang article kung saan nyo mahanap ang rules para maglagay tayo ng ating protective device. Yung iba, di ko naintindihan tulad ng capacitor o yung remote control signaling. Hindi ko alam yung mga yan. Okay? So, yan lang. Yan ang kabuuan ng ating overcurrent protection. Gagamit tayo ng circuit breaker para proteksyonan natin ang ating mga conductor sa ampacity nila. Pagka
less than 100 ang ating gagamiting branch circuit rating o ampacity ng ating conductor, dito tayo sa 60 coulomb pipili ng ating overcurrent device at ng ating insulation type. Pag lumampas na sa 100, dito na sa 75 coulomb. Ganyan lang kadali ang overcurrent protection. Ayan, ayon lahat sa rules. So, okay. Maraming salamat at kung may nakuha kayong value sa video na ito, na kuha ninyo kung paano tayo magproteksyon ng ating conductor, gusto natin tumagal yan ng mga 50 years or more, sundin natin yung standard na sinasabi sa Philippine Electrical Codebook. Okay? So, i-like ninyo at i-share ninyo yung aking video. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you ulit.